Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 611. Napatulala ang pamilya Davis at ang iba pang miyembro ng pamilya. Anong uri ng pagkakakilanlan ang hawak niya na nakakatakot kay Leslie? Ano ba talaga ang background niya? Ang mga Davis ay nanginginig sa takot. Si Leslie ay hindi gaanong natakot kahit na ang dalawang lalaking nakamaskara ay hinayla ang mga naunang maladyos na pandaraya. Ngunit natakot siya nang mabunyag ang pagkakakilanlan ng lalaki. Bakit ganun? Makapangyarihan si Jackie. Sa sandaling ito, wala nang pagdududa si Leslie tungkol sa pagnanais ni Jackie na sakupin ang South City. Hindi niya akalain na may anumang uri ng pagmamalabas dahil ganap na makakamit ni Jackie ang kanyang kakayahan. Napangiti si Jackie at sinabing, "Basta susundin mo ako at gawin mo ang hinihiling ko, ipinapangako ko na uunlad ang pamilya Davis. Sa hinaharap, mapapalitan mo ang sino mang gusto mo sa South City." Salamat, Jackie. Gagawin ng pamilya Davis ang anumang hiling mo pagdating sa impyerno o mataas na tubig. Tuwang-tuwa si Leslie. Sa kabila ng naunang takot, nakita ng pamilya Davis ang ganap na pagbabago sa kapalaran nito at umunlad sa pagsunod kay Jackie. Agad na tinapik ni Leslie si Derek sa balikat, at sinabing, "Magpareserba ng hapunan para ngayong gabi sa pinakamagandang restaurant sa South City para salubungin si Jackie." "Sige, ipinapangako ko na hindi ito magiging isang letdown." Agad namang kumilos si Derek. Samantala, agad namang tinanggap ni Jackie ang kanilang ayos, at nanatili sa tirahan ng pamilya Davis. Pagkatapos, pumunta si Leslie sa kwarto ni Jackie kasama ang ilang magagandang babae. "Maaari kang pumasok, ngunit ang mga babaeng ito ay kailangang magwala." Malamig na sabi ng dalawang lalaking nakamaskara sa pintuan ng kwarto. Nagulat si Leslie at sinabing, "Na-misunderstood mo. Inilagay ko sila dito para kay Jackie." Si Master ay hindi palaboy. Lalo na't ayaw niya sa ganitong uri ng ordinaryong babae. Walang pakialam na sagot ng nakamaskara na nakaputi. "Tama iyan. Kung gusto mong ipangako ang iyong katapatan, dapat ay ito ang pinakamagandang babae sa South City, upang ito ay maging interesado sa kanya." Nag-echo ang ibang lalaki. "Oh, nakikita ko. Nasa sahig si Leslie." Bawat solong lalaki mula sa mga kilalang pamilya at malalaking puwersa na nakilala niya ay malazwa. Kaya ito ang panahon ng pagsubok na nakilala niya ang isang napakalinis at banal na tulad ni Jackie. Yaong mga may ganoong kalakas na kakayahan upang labanan ang isang tukso ay ang mga talagang gumawa ng mga dakilang bagay. Sa ikalawang pag-iisip, nanggaling siya sa partikular na puwersang iyon, kaya syempre, kaya niyang labanan ang mga tukso. Ang pagsasanay mula sa isang maagang edad ay mas mataas kay Jackie na gawing isang ugali. Kaya naman, hinding-hindi siya mag-aaksaya ng oras sa alak at babae. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Derek at pinuntahan si Leslie. "Tay, sino ba talaga si Jackie?" Hindi lang siya ang curious, dahil ang iba pang miyembro ng pamilya Davis ay curious din pagkatapos nilang makita kung gaano katikot si Leslie kasunod ng pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Jackie. Huminga ng malalim si Leslie at sinabing, "Makinig ka, kung gayon." "Ano?" Nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ay lumalabas sa kanilang mga ulo. Plop! Bumagsak pa si Derek sa lupa sa takot. "Balaan ko kayong lahat, dapat nating tiyakin na walang mangyayaring masama habang tinutulungan si Jackie, baka mapahamak tayo." Naiintindihan. Lahat ng tao sa pamilya Davis ay sabay-sabay na tumanggo. Sa gabi, naghohost ang Davis ng welcome dinner para kay Jackie sa pinakamarangyang restaurant sa South City. Pagkatapos ng hapunan, nakangiting inihayag ni Jackie, "Tara, hanapin natin ang Stone Buddha." Parehong natigilan saglit sina Leslie at Derek. Ay lalik ba niya ito sa Stone Buddha sa lalong madaling panahon? Ito ay napakabilis, hindi ba? "Tara na, natatakot ka ba?" Napangiti si Jackie sa mga labi. "Hindi, Jackie. Sa ganitong paraan, pakiusap." Kinagat ni Leslie ang bala at tinuro sa kanya ang daan. Maya-maya, dumating sila sa Jug Club. "Ngayong gabi ang oras para palitan ang may-ari dito," deklara ni Jackie habang nakatingin sa plaque ng Jug Club at tumawa ng mayabang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 612. Nang matapos magsalita si Jackie ay biglang sumugod ang isang bodyguard sa likod niya. Basag.
Hinahati niya ang plaque ng JAG Club sa isang sipa lang. Ang paningin ay nagpadala ng ilang courses sa pamamagitan ng Davies. Paanong walang pakundangan? Walang sino man sa South City ang nang-ahas na hamanin si Brock ng ganito. Si Jackie ay tila nakatakdang gumawa ng kalituhan sa South City. Gayunpaman, bilang isang tao sa kanyang kapasidad, talagang may karapatan siyang gawin iyon. Ang malakas na ingay mula sa pagkasira ng plaka ng JAG Club ay nakakuha ng maraming atensyon. Swish! Daan-daang tao ang sumugod sa underground boxing arena at pinalibutan si Jackie at ang kanyang partido. Ang lalaking namumuno sa grupo ay malamig na nagtanong, "Nasira mo ba ang plaka?" "Oo, ginawa ko." Ngumisi si Jackie. "Bastos tanga. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito?" Binatukan sila ng grupo. Hindi nila maintindihan kung bakit may lakas ng loob na gumawa ng eksena dito. Habang nasa kamay ang prayer beads, nakangiting sumagot si Jackie, "Yes, I do. Gusto ko lang bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito." Ano? Ang kanyang mga salita ay naguguluhan sa lahat. Bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito. Hindi ba ibig sabihin ay gusto niyang itaboy si Brock? Sino siya sa tingin niya? How dare he even think of doing so? Guys, ibagsak ang grupong ito ng mga walang hiyang brats. Sa ilalim ng utos ng pinuno, daan-daang tao ang sumugod. Sa sobrang takot ni Derek at Leslie ay nagtago sila sa likod ng party ni Jackie. Isinasaalang-alang na 12 lalaki lang ang dinala ni Jackie, hindi nila maiwasang magtaka kung kaya ba niya at ng kanyang mga tauhan ang grupo ng daan-daan. Hindi banggitin na mayroon ding daan-daang nangungunang manlalaban si Brock. Nang makita ang daan-daang tao na nanunambot sa kanya, nanatiling kalmado si Jackie nang hindi man lang nagpapintig ng pilikmata. Maliban sa 2 nakamaskara na eksperto sa likod niya, humakbang ang iba pang 10 bodyguard para lumaban. Nagulat si Leslie at ang iba pa sa sumunod na nangyari. Ang 10 lalaking ito ay talagang napakalakas na sila ay nasa panig ng panalong, kahit na may daan-daang mga kalaban. Sa lalong madaling panahon, ang daan-daang tao ay natalo at nagtago sa underground boxing arena. "Pumasok tayo." Pinangunahan ni Jackie ang lahat sa underground boxing arena. Sa sandaling ito, mayroong isang boxing match na nagaganap na may malaking audience. Ngunit naakit ang atensyon ng lahat sa kaguluhan sa arena. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang mga security guard ng underground boxing arena ay nakitang lumilipad sa himpapawid mula sa labas. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Napatingin ang lahat. Anong nangyari? Nako, may naririto para gumawa ng eksena. Ipaalam sa Stone Buddha ngayon. Hindi nagtagal, nalaman ni Stan Buddha ang sitwasyon, at pumunta sa arena kasama ang lahat ng kanyang mga eksperto. "How dare you come to make trouble at my place, Leslie Davies?" Malamig na sigaw ni Brock matapos niyang makilala si Leslie sa isang sulyap. Ako. Sa takot, natigilan si Leslie. Hindi niya maaaring makipag-usap kay Brock. Samantala, nagsalita si Jackie, "Pinapunta ko siya dito. Tumingin ka rito." "Ha?" Natigilan si Brock. Nagsimulang suriin ng lahat si Jackie. Walang inaasahan na siya ang ulo. At saka, hindi siya mukhang taga South City dahil hindi siya pamilyar. "Stone Buddha, nasira nila ang plaque at sinabing gusto nilang bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito." Agad namang sinabi ng isang subordinate kay Brock ang nangyari. Napatingin si Brock kay Jackie. "Tama, ginawa ko. Ikaw si Brock Green, tama ba? Matagal mo nang inuokupa ang lugar na ito. Oras na para makakuha ng bagong may-ari ang lugar na ito." Mahinahon niyang sabi, ngunit nangingibabaw ang kanyang mga salita. Talagang walang mga kabataan sa South City na may lakas ng loob na pukawin si Brock. Natigilan siya. "Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng ganitong mayabang na binata. Maliban sa Diyos ng digmaan, syempre. Siya ay Diyos, at hindi tao." Nagtanong si Brock, na nakakaramdam ng kakaiba, "Patawarin mo ako, ngunit maaari ko bang malaman kung sino ka?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 613. Biglang tumigil si Jackie sa pagpihit ng prayer beads habang inisyan, "Hindi ka karapat-dapat na malaman ito." "Ang yabang kaya." "Puro yabang niya." Humalaklak si Brock. "Bata, huwag kang masyadong mayabang.
Mahigit 10 batang PF-3 Opal ang namatay sa pamamagitan ng aking mga kamay sa paglipas ng mga taon. Biglang nagningning ang mga mata ni Jackie na may banta. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon, Brock Green. Ang una ay lumuhad ka sa harap ko at tinatawag akong guro. Ang pangalawa, ang iyong kamatayan. Aba, napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang kanyang sinabi. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan sa pamamagitan ng paghamon kay Brock ng ganito? Tumawa si Brock. Agad namang sumigaw ang isang lalaking katabi niya sa angler, sino ka sa tingin mo? How dare you be so arrogant sa harap ni Master? Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang pinandilatan ng nakamaskara na Master in White sa tabi ni Jackie. Sa isang iglap, naging blur of motion siya at humarap sa lalaking iyon, itinaas ang kanyang kutsilyo. Sa oras na iniligpit niya ang kanyang kutsilyo, bumalik na siya sa tabi ni Jackie. Masyadong mabilis ang kanyang galaw para mahuli ng mata. Akala ng lahat ay nakatayo lang siya sa iisang lugar at hindi gumagalaw kahit kailan habang nakatitig lang sa lalaki. Thud! Isang putol na ulo ang bumagsak sa lupa, habang ang dugo ay tumalsik sa buong lugar, na tumalsik sa mukha ng lahat sa paligid ng lalaki. Ang gayong kakilakilabot na tanawin ay natakot sa kanila sa kanilang mga talino. Paano niya mapapatay ang isang tao sa isang tingin lang? Nang makita ito sa pangalawang pagkakataon, sina Leslie at Derek ay nagulat pa rin. Ang ekspresyon ni Brock ay naging solemn na nang sabihin niya, ang bilis ng kidlat niya. Isa siya sa kakaunting tao sa eksena na talagang nakita ang nangyari. Lumuhad o kamatayan. Udyok ni Jackie. Humph. Sa ibabaw ng ating mga bangkay. Ang hayop ng kamatayan at ang Wolf King ay nagpakita sa sandaling iyon. Bagamat naging subordinate ni Levi si Hades, si Brock pa rin ang pinakamalakas na nasa tabi niya ang dalawang ekspertong ito. Patayin sila. Pagkautos pa lang ni Jackie, sumugod ang dalawang nakamaskara na eksperto. Ang Wolf King at ang Beast of Death ay gumawa din ng kanilang mga galaw. Ang nakamaskara na eksperto sa puti ay mas mabilis kaysa sa Wolf King. Pagkatapos nilang dumaan sa landas, may biyak sa leeg ng huli. Thud! Ang Wolf King ay bumagsak sa lupa at namatay. Samantala, ang nakamaskara na eksperto sa itim ay nakikipag head-to-head sa Beast of Death. Nasuntok siya sa dibdib habang pinatamaan niya ang Beast of Death. Maayos naman siya, ngunit ang huli ay hindi dahil biglang sumabog ang kanyang dibdib. Ang dalawang pinakamalakas na eksperto ni Brock ay namatay sa isang iglap. Ang dalawang eksperto na hindi kailanman nakaranas ng anumang pagkatalo sa mga laban sa Eastern Death ay kasing babasagin. Hingal. Sa sandaling ito, ang lahat ay naging pipi, kabilang ang daan-daang eksperto sa likod ni Brock. Dahil hindi sila kayang talunin ng dalawa, mas imposibleng talunin natin sila. Nagulat si Brock sa kaibuturan. Hindi ko kayang tumawid sa lalaking ito. Pwede ko bang malaman kung bakit ka pumunta sa South City? Mahinahong tanong ni Brock. Sumili ang malademonyong ngiti sa mukha ni Jackie. Gusto kong maging boss ng South City. Balita ko ikaw ang pinakamalakas dito kaya nauna na akong lumapit sa'yo. Hingal. Naging mabigat ang paghinga ni Brock. Bagamat mayabang ang lalaking ito, may kakayahan siyang gawin ito. Aaminin ko hindi ako kalaban mo. Pero imposibleng papayag akong lumunin mo ang buong South City. Oh. Naintriga si Jackie. Dahil ang South City ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magdulot ng mga kaguluhan. Pinapayuhan kita na umalis sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay ka. Udyok ni Brock. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Jackie. Sumunod naman ang mga tauhan niya. Totoo ang sinabi ko. Mayroong isang napakalakas na tao dito sa South City. Hindi alintana kung sino ka man, hindi ka makakapantay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 614. Alam ni Brock ang tungkol kay Levi. Anuman ang makapangyarihang background na mayroon si Jackie, mapapahamak siya pagkatapos tumawid kay Levi. Bukod dito, tina-target ni Jackie ang teritoryo sa South City, na isang pag-uugali na pinakakinasusuklaman ng God of War. Tiyak na magkikita sila, at mamamatay si Jackie. Sige, sino ang lalaking iyon? Sabihin mo sa akin, para puntahan ko siya. Nakangiting tanong ni Jackie. Naniniwala siyang walang sino man sa South City ang makakapidyo sa kanya. Mabuti pang hindi mo alam. Kunin ang payo ko,
Umalis ka na sa South City. Muling udyok ni Brock. Patayin siya. Bilang isang tao ng aksyon, ibinigay ni Jackie ang utos sa kanyang tao, at ang nakamaskara na dalubhasa sa puti ay agad na naging blur of motion. Swoosh! Sa isang kislap ng talam, dahan-daang bumagsak si Brock sa lupa. Bago siya mamatay, itinuro niya si Jackie at sinabing, "Kaya ikaw ay..." Thud! Matigas na bumagsak ang katawan ni Brock sa lupa. Tila, nakilala niya kung sino si Jackie sa sandali bago siya namatay. Nagkagulo ang buong underground boxing arena. Tumahimik kayong lahat. Simula ngayon, ako na ang papalit dito. Ang mga sama-sama sa akin ay hindi pagmalupitin. Sigaw ni Jackie. Sa iyong serbisyo, sir. Daan-daang mga tao ang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga habang sila ay nakaluhod. Matapos kunin ang Jag Club, tumingin si Jackie kay Leslie at nagtanong, "Sino ang lalaking sinabi ni Brock Green?" "Hindi ko alam. Wala pa akong narinig na ganyang tao sa South City. Sa tingin ko ginawa niya ito para takutin ka." Sagot ni Leslie. Sabi rin ng isa sa mga tauhan ni Jackie, "Nag-check na kami bago dumating, sir. Walang ganoong tao." "Sige, kung ganoon, punta tayo sa susunod nating hinto, ang Grandmaster." Ang mga mata ni Jackie ay kumikinang sa malamig na mali siya. Talagang gabi iyon kung saan naiwan ang South City na umiikot sa hangin. Isang puwersa na biglang lumitaw ang unang pumatay sa Stone Buddha at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ang Grandmaster sa isang ipoipo. Mahigit 12 puwersa ang sunod-sunod na nawasak. 27 underground boxing arena at daan-daang teritoryo ang lahat ay kinuha ni Jackie. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay higit na nakapipinsala kaysa sa pagbagsak ng paksayon ni Scott at Triple Group. Hindi bababasa, ang dalawang nakaraang mga kaganapan ay hindi nakakaapekto sa sinuman. Ang kalamansi na ito, hindi lang marami ang naapektuhan, kundi napakalupit din ni Jackie at ng kanyang partido. Ang sinumang hindi sumuko ay papatayin ng walang awa. Sa loob ng maikling panahon, ang lahat ay kinain ng gulat at takot. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya ay nabalisa dahil nag-aalala sila na ang mga problema ay dumating sa kanila, at maaaring sila ang susunod na mamatay. Ang katotohanan na ang parehong malalaking putok, si Brock at ang Grandmaster, ay napatay ay nagpakita kung gaano kalakas si Jackie. Higit sa lahat, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng puwersang ito dahil wala silang malaman tungkol sa kanila. Si Leslie at Derek ay mas nabigla kaysa sa iba dahil sinundan nila si Jackie sa buong oras na pinigilan niya ang higit sa 12 puwersa. Nasaksihan pa nila kung paano pinatay ni Jackie si Brock at ang Grandmaster. Napakalakas niya. Hindi ka pani-paniwalang malakas. Sila ay naging kawili-wiling nagulat. Napakalaking swerte na ang pamilya namin ay random na napili ni Jackie. Hiniling ni Jackie sa mga Davy na pangalagaan ang mga teritoryong kinuha niya, na isang malaking hakbang para sa kanila sa bawat aspeto. Si Jackie ay nasiyahan sa kanyang mga nagawa ngayong gabi, ngunit hindi siya ipinagmamalaki, na parang nakagawa siya ng isang bagay na karaniwan. Sa pagbabalik, tumawag si Jackie sa telepono, at magalang na sinabi, "Guro, napuksa ko na ang underworld ng South City ayon sa iyong mga tagubilin. Mangyaring bigyan ako ng iyong karagdagang mga tagubilin. Napakagaling. May kalayaan kang gawin ang susunod mong gusto. Hintayin mo na lang na ako mismo ang pumunta sa South City." Isang matandang boses ang narinig na nagsabi mula sa kabilang linya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 615. Naiintindihan, Guro, siguradong hindi kita pababayaan. Natuwa si Jackie. Samantala, ibinaba ni na Leslie at Derek ang kanilang mga ulo na para bang may nagawa silang mali, na nakaramdam ng kilabot sa kaibuturan. May ibang darating, at ito pa ang amo ni Jackie. Isinasaalang-alang na si Jackie ay napakalakas sa kanyang sarili, ang kanyang Panginoon ay dapat na handang makapangyarihan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kinabukasan. Sinadya ni Russell na pumunta sa pamilyang Black at pinaalalahanan sila, kamakailan, isang grupo ng misteryosong puwersa ang dumating sa South City. Kahit si Brock Green at ang Grandmaster ay napatay na. Mag-ingat kayong lahat. Habang gulat na gulat ay napaisip sila sa sinabi ni Russell. Sa pag-iisip ng kung ano, hindi napigilan ni Meredith na sabihin, kailangan kong kunin si Zoe ng bodyguard. Napakadelikado nito kamakailan.
Kailangan kong siguraduhing walang mangyayari sa kanya. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, bukod dito, ang pagkakaroon ng bodyguard ay maaari ring ilayo si Levi kay Zoe. Napangiti si Robert. Iyon ay papatayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Nag-aalangan, nalungkot si Meredith, hindi natin maaaring basta-basta ang bagay na ito. Ang bodyguard ay dapat ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto, at mas mabuti ang isang babae. Jenny, Logan, dahil marami kayong kakilala, pwede ka bang maghanap ng angkop na kandidato? Ngumiti si Jenny sa kanya. Nasa mabuting kamay ka, Lola. Nagkaroon lang ng magandang bagay sa ating social circle kamakailan. O talaga, natigilan si Meredith. Kamakailan, nakilala ko ang isang babae, na dating sundalo at katatapos lang magretiro mula sa frontline ng kanluran. Binansagan siyang female Hades, at sinasabing matatalo ang 100 kalaban mag-isa. Sabi ni Jenny. Siya naman kung ganoon, bilisan mo at dalhin mo siya dito. Ito ay dumating bilang isang kaaya-ayang sorpresa para kay Meredith. Nag-alangan si Jenny bago siya sumagot, baka medyo mataas ang presyo, Lola. Ito ay isang 10 milyong taunang sweldo, isang kotse, at isang bahay. Ayos lang ba iyon? Si Meredith ay labis na nagmamalasakit kay Zoe, kaya siya ay nag-wiring upang bayaran ang aking presyo. Walang problema. Maya-maya, dinala ni Jenny ang babaeng sundalo. Nakatayo sa taas na 1.8 metro, nagbigay siya ng malakas na nakakapatay na vibe. Nice to meet you, Mr. Black, Needham, Westbrook. Ang pangalan ko ay Silas Whitfield. Gumamit ako ng ID serve sa Special Force of Tiger Squad ng West Warzone. Nakapatay na ako ng 277 kalaban sa larangan ng digmaan. Ang pagiging bodyguard ay hindi gaanong problema para sa akin. Sa matalim na tingin sa kanyang mukha, si Silas ay nagpakita ng nakakatakot na presensya. Agad na nagustuhan siya ng mga black. Sige, Silas, hired ka na. Mayroon kaming 2 kinakailangan. Una, panatilihing ligtas ang aking apo, at pangalawa, huwag hayaang makalapit si Levi Garrison sa kanya. Narito ang kanyang larawan, sabi ni Meredith. Kinuha ni Silas ang litrato at sinulyapan bago sumagot, okay, no problem. Ito ay isang madaling gawain. Talagang gagawin ko ang trabaho. Baka sa mukha ni Silas ang pagtitiwala at pagpapahinga. Kung ikukumpara sa pagpatay sa mga kalaban sa larangan ng digmaan, ito ay halos parang nagbabakasyon siya. Bagamat ayaw ni Zoe na magkaroon ng bodyguard, wala siyang magagawa dahil si Meredith ang nagayos. Ang pinakamasamang bahagi ay kailangang kasama niya si Silas sa buong orasan. Sa madaling salita, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Levi. Gaya ng nakagawian, pagdating ni Levi sa opisina ni Zoe at bubuksan na sana ang pinto para makapasok, napansin niya ang isang matangkad na may ilang sentimetro na nahihiya sa kanyang tangkad na nakatayo sa labas ng pinto. Ang nakakagulat ay ito ay isang babae. Bawal kang pumasok. Pinigilan siya ni Silas gamit ang malamig na boses. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Levi. Hindi pa niya nakita ang babaeng ito. Ako ang bodyguard ni MS Lopez, sagot ni Silas. Natigilan si Levi. Kailan pa naging bodyguard si Zoe? Ako ang asawa niya. Baka tumabi ka na. Pagkatapos ay nagpatuloy si Levi sa paglalakad sa loob. Hindi. May isa pa akong tungkulin, ang ilayo ka kay MS Lopez. Pinigilan siya ni Silas sa kanyang kinatatayuan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 616. Agad na naintindihan ni Levi ang nangyayari. Ito ay isang bodyguard na kinuha ng pamilyang itim para pigilan siyang makipag-ugnayan kay Zoe. Sigurado ka bang mapipigilan mo ako? He chuckled. Si Silas ay malamig na tumitig. Hindi ako natatakot na lumaban hanggang kamatayan sa larangan ng digmaan, lalo na ang isang tulad mo. Nakaisip na siya ng 34 na paraan para makontrol si Levi. Para sa kanya, ang isang karaniwang tulad niya ay walang pagkakataon laban sa kanya. Sayang lang ang talent niya na sunduin siya sa isang kasing play nito. Natigilan si Levi saglit bago ngumiti habang nagtanong, "Oh, naglingkod ka sa hukbo kanina?" "Oo." Tumanggaw si Silas. Saang Warzone?
Bahagya pa niyang nilapitan si Silas at napansin niya ang parang sundalong galit na parang aura na pumapalibot sa kanya. Ito ay halos mamamatay tao. Tiyak na nakapatay na siya ng mga kaaway sa larangan ng digmaan. Pro dapat siya. Karaniwang hindi pinapansin ni Silas ang isang tulad ni Levi. Gayunpaman, iniutos ni Meredith sa kanya na ilayo siya kay Zoe sa gastos ng kaalyado. Nagpa siya si Silas na tanggalin siya minsan at para sa lahat para mag-alala siya tungkol sa isang bagay. Well, natalo ko lang ang Tiger Squad ng West Warzone mga isang buwan na ang nakalipas. Sa 3 taon ko bilang isang sundalo, nakapatay ako ng 277 katao. Habang ipinagmamalaki ni Silas ang bilang ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay pumatay. Gusto niyang takutin ang talino ni Levi. Hindi niya inaasahan na siya ay ganap na hindi mapakali. Nagtanong si Levi, "Oh, isa ka sa mga sundalo ni Ezra na maliit na punk." Nang marinig ni Silas na sinabi niya ang pangalan ni Chief Williamson, nagulat siya. Kilala niya si Chief Williamson. Si Chief Williamson ang Commander-in-Chief ng West Warzone. Siya ay isang idolo sa maraming sundalo ng kanluran, pangalawa lamang sa Diyos ng digmaan. Ngunit karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi alam ang kapangyarihan ni Chief Williamson. Ang West Warzone ay nasa front lines, pagkatapos ng lahat. Paano malalaman ng isang tao sa South City ang tungkol sa kanya? Teka, ano ang tawag niya kay Chief Williamson? Maliit na punk. Nang sa wakas ay natauhan na siya, halos naglalabas na ng galit si Silas. Naasar siya. Paano niya matatawag na maliit na punk, si Chief Williamson? Napakabastos. Pinandilatan ni Silas si Levi na para bang gusto nitong pigain ang buhay mula sa kanya. Anong tawag mo kay Chief Williamson? Munting punk. Bakit? Walang pakialam na sagot ni Levi. Siya ang personal na nagsanay kay Ezra at ipinadala ang huli sa kanluran. Malibang tawagin ko siyang maliit na punk. Para kay Silas, gayunpaman, ito ay naging lubhang kawalang galang. How dare Levi insult the invincible warpod of the West? Kailangan niyang mamatay. How dare you treat him with such irrespect? Humingi ka agad ng tawad. Sigaw ni Silas. Kumunat ang noo ni Levi. Anong ginawa ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Iniinsulto mo si Chief Williamson. Wala kang karapatang tawagin ang isang tulad niya na isang maliit na punk. Humingi ka ng tawad ngayon. Pagdidiin ni Silas. Malamig na nguya ni Levi. Kahit na nasa harapan ko si Ezra, tatawagan ko pa rin siyang maliit na punk. Sa katunayan, lubos siyang matutuwa tungkol dito, kaya sino ka para pigilan ako? Si Levi ay halos ang guro at huwaran ni Ezra. Sa isang salita lamang, sisirain ni Ezra ang buong nayon at susunugan ang mga kagubatan sa malayong Levi. Kung tatawagan niya si Ezra ng isang maliit na punk sa kanyang mukha, malamang na magiging masaya ang huli sa natitirang bahagi ng linggo. Lalo lang nagalit si Silas. Umalis na ako sa hukbo at ayaw ko nang magkaroon ng dugo sa aking mga kamay, kaya huwag mo akong itulak. Hihingi ka ba ng tawad? Tanong ni Silas sa mahinang boses. Patay na patay si Levi sa kanyang paningin. Tumawa lang si Levi. Wala akong ginawang mali, kaya hindi, ayoko. Feeling niya hindi siya nakaimik. Napakahusay ni Ezra kung makakalikha siya ng napakagandang babaeng sundalo. Mas magiging kahanga-hanga siya kung magagamit niya ng maayos ang kanyang utak, bagaman. Dahil naglakas loob siyang tawaging Little Punk, si Ezra, hindi ba dapat naisip niya ang relasyon nila ni Ezra? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 617. Sige, you've brought this upon yourself, malamig na sabi ni Silas. Hindi na siya magtitimpi. Sa kabila ng maliit na espasyong kinaroroonan nila, biglang itinaas ni Silas ang kanyang balingkinitang kanang binti ng matulin. Sa bilis na parang kidlat at sa lakas ng kulog, tinutukan niya ang mukha ni Levi. Ang lahat ng sinanay ni Silas sa hukbo ay pumatay. Kung siya ay kumilos, kung gayon ito ay pumatay. Sa isang sipal na ito, si Levi ay malamang na magdusa ng hindi bababa sa isang sirang ilong, kung hindi isang ganap na wasak na mukha. Tiyak na kailangan niyang mahiga sa ospital ng ilang buwan. Hinihingi mo yan, sigaw ni Levi. Nagalit din siya. Nang malapit nang lumapag ang sipa, biglang sumigaw ang boses ni Zoe, hindi. Binuksan ni Zoe ang pinto. Tumigil ang paa ni Silas sa himpapawid,
Halos 1 sentimetro ang layo sa dulo ng ilong ni Levi. Si Levi naman ay mukhang walang kibo. Si Silas, asawa ko siya. Pinagbabawalan kitang saktan siya. Nanginginig sa takot si Zoe. Ibinaba ni Silas ang kanyang paa at tumingin kay Levi, ang kanyang ekspresyon ay nagyayelo. Minsan lang kita pinapatawad. Kapag nangyari ulit ito, hindi na ako magpipigil. Ngumisi si Levi. Zoe, iniligtas mo siya. Lalaban talaga si Levi kanina. Nakalulungkot, lumitaw si Zoe sa nick of time. Ikaw, galit na galit si Silas. Ikaw ang nasa panganib ngayon lang. How dare you say niligtas niya ako? Ayoko sa iyo. Hindi nakakagulat na lahat ng tao sa pamilyang Black ay kinasusuklaman siya at nais na ilayo siya kay Zoe. Bawal na kayong makipagkita kay MS. Lopez, kung gagawin mo, papatayin kita sa paningin, babala ni Silas. Sinenyasan ni Zoe si Levi na umalis, na nagpapahiwatig na siya na ang bahala kay Silas. Pagkaalis ni Levi ay tuluyan ng kumalma si Silas. Bigla siyang may naisip. Paano niya nalaman ang tungkol kay Chief Williamson? Bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawaging maliit na punk, si Chief Williamson? Mukhang hindi rin niya ito ginagawa ng masama. Kung tutuusin, parang nakaugalian lang niya itong ginagawa. Baka importante siya. Imposible yan. Bakit ang isang taong may kapangyarihang tumawag kay Chief Williamson na isang maliit na punk, ay nagtatrabaho sa isang simpleng lumang kumpanya? Bilang isang bantay, hindi kukulangan. Iyon ay talagang imposible. Malamang isa lang siyang military nerd. Hindi mahirap para sa isang tulad niya na malaman ang tungkol sa militar. Levi, di ba? Hindi kita makakalimutan. Balang araw, tuturuan kita ng leksyon. Si Silas ay kasing ikli ng dating nila, at talagang hindi niya matiis si Levi. Siyempre, walang pakialam si Levi sa isang tulad ni Silas. Malakas siya, pero hindi niya inaasahan na magtatanam si Levi ng bodyguard sa tabi ni Zoe. Hinayaan niya muna si Hades para magamit niya ang lalaki para ay protesta si Zoe. Si Hades ay halos ang perpektong kandidato para dito. Kung tutuusin, siya mismo ay halos isang Diyos ng digmaan. Hindi nahulaan ni Silas na may isang pares ng mga mata sa anino, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Wala siyang naramdaman kahit isang bagay. Logistic support lang si Levi, kaya wala siyang masyadong gagawin. Pumunta siya sa tirahan ni Kirin at Asher Dragon. Nabalitaan mo ba ang nangyari kahapon? Tanong ni Asher Dragon. Ano? Tanong ni Levi na totoong nalilito. Si Brock Green at ang Grandmaster ay patay na. Ilang makapangyarihang grupo ang dumating sa South City at pinatay ang Beast of Death at ang Wolf King sa loob lamang ng ilang segundo. Nagawa na nila. Inalagaan ang karamihan sa underworld at ang underground boxing rings, na nakahiga na simula noon, sagot ni Asher Dragon. Ano? Nanlamig ang mga mata ni Levi sa balita. Sino ang maglakas loob na kumilos ng labis sa aking teritoryo? Kung sino man sila, malamang habol nila sa South City. Baka susunod na sila sa Oriental Star Group. Sa tingin mo ba kailangan ni MS Lopez ng mga gwardya para protektahan siya? Tanong ni Asher Dragon. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hawakan ang isang buhok sa kanyang ulo. Sigaw ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 618. Automatikong nag-alok si Asher Dragon, dapat ba akong pumunta at protektahan si MS Lopez? Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, sagot ni Levi. Sa pagprotekta sa kanya ni Hades, ligtas siya hanggat maaari. Kahit na nawasak ang L Nation, si Hades pa rin. Bilang makapangyarihan, hindi siya dapat guluhin. Sino kaya ito? Hindi pa ba sapat na masama ang nangyari sa pamilya Caesar? Sino ang maglalakas loob na pumunta pagkatapos nito? Tanong ni Levi. Nagkibit balikat si Asher Dragon. Nagpadala na ako ng mag-iimbestiga. Hindi pa sila nakikilala sa ngayon, ngunit alam naming sigurado na sila ang pinakamalakas na tao na humamon sa amin. Ang katotohanan na maaari nilang sirain ang underground ng South City sa isang gabi ay sapat na patunay. Wala akong pakialam kung sino sila. Basta banta sila sa lungsod na ito, hindi ko sila pakakawalan, malamig na pahayag ni Levi. Dahil nandoon si Levi, hindi masyadong pinapansin ni Tim at ng iba pa ang bagong grupo ng mga banta na ito.
Alam nilang walang maaaring magdulot ng anumang gulo sa kanya sa paligid. Habang ang iba pang kilalang pamilya ng South City ay nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Jackie Lawson, ang pamilya Davies ay nagkakaroon ng field day. Natural, sila ang mamamahala sa lahat ng negosyong naapektuhan. Maaari silang kumita ng isang magandang sentimos mula sa lahat ng iyon. Nag-iwan ito ng ngiti sa mukha ni Leslie sa buong linggo. Nanumpa siya ng katapatan kay Jackie hanggang kamatayan. Tanong ni Jackie, medyo maganda ang takbo ng Oriental Star Group ngayon, ha? Nag-research ako sa kanila. Ang pangalan ng amo nila ay Zoe Lopez. Bukod sa nasa likod niya ang pamilyang itim, wala nang iba sa kanyang pangalan. Bakit ang Hoy of South City just watch her swallow up the market like it SDD big deal? Pagtataka ni Leslie. Lahat ito salamat sa Morris Group. Ang mga pamilya ng South City ay kadalasang natatakot sa Morris Group, na nakabalik sa kanya sa lahat ng oras. Humalaklak si Jackie. Kahit na hindi sila taga-Quebec, mas marami siyang alam kaysa kay Leslie. Sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik, malaki ang posibilidad na sirain ng Morris Group ang Scott Yates at Triple Group. Ganyan ba talaga kalakas si Morris Group? Tanong ni Leslie. Siyempre, hindi lang ganap na misteryoso ang kanilang amo, ngunit mayroon ding isang grupo ng mga nakatagong talento doon. Mayroon silang napakalakas na profesional sa kanilang mga gwardya na tumalo sa Four Mighty Generals ni Scott Yates, sabi ni Jackie. Alam mo namang pumunta ang master ko sa South City para lang tanggalin ang Morris Group, di ba? Quebec is simply too irresistible. Sabi ni Jackie na puno ng kasakiman ang mukha. Napasinghap si Leslie dahil doon. Hindi ba't medyo matako iyon? Gusto ni Jackie ang South City, pero gusto ng master niya ang buong Quebec. Tanong ni Leslie, ano ang kailangan nating gawin para tumulong? Tiyak na ibibigay ng mga Davies ang kanilang lahat para tumulong. Hindi ko muna hawakan ang Morris Group sa ngayon. Tungkol naman sa Oriental Star Group at sa iba pang malalaking pamilya ng South City, gusto ko silang lahat. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Jackie. Tanong ni Leslie sa nanginginig na boses, kami rin ba? Gonna kill our way to the top like we did last night. Biglang tumawa si Jackie. Hindi. Ito ay isang ganap na naiibang lahi ng mga taong pinag-uusapan natin dito. Maaari nating talunin ang mga tulad ng Brock Green at ang mga Underworld Club sa pamamagitan ng malupit na puwersa, ngunit lahat ito ay mga high-class na lobo na nakasot. Kung papatayin natin kahit isa o dalawa lang sa kanila, magkakagulo. Susundan talaga ako ng South City. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Leslie. Napangiti ng masama si Jackie. Lalaban tayo ng apoy gamit ang apoy. Gusto kong makilala ang boss ng Oriental Star Group. Anyayahan natin siya. Sa katunayan, gawin natin ito ngayong gabi. Hindi naiwasang magtanong ni Leslie, paano kung ayaw niyang sumama? Nang lumabas ang mga salita sa bibig niya, nang hinayang si Leslie sa pagsasalita. Naramdaman niya ang malamig na liwanag na bumalat sa kanya, pinalamig siya sa lugar. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 619. Gaya ng inaasahan, nakatitig na sa kanya si Jackie ng may yelong mga mata. Yan ang iyong problema. Gusto ko siyang makita ngayong gabi, iyon ang magiging problema ko. Naiintindihan. Paumanhin, ipinapangako kong gagawin ko ang eksaktong hiniling mo. Sabi ni Leslie, nagmamadaling idiniin ang kanyang noo sa sahig habang nakayuko. Sapat na malinaw ang kahulugan ni Jackie. Kahit papaano, gusto niyang makilala si Zoe ng gabing iyon. Kung hindi mo man lang magawa ito, mas mabuting simulan mo nang isipin ang iyong mga huling salita, malumanay na sabi ni Jackie. Sa sandaling umalis siya, pinunasan ni Leslie ang malamig na pawis gamit ang likod ng kanyang kamay. Halos mamatay siya doon. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na gawin muli ang pagkakamaling iyon. Ikaw, gawin mo ito. Ipinasa ni Leslie ang baton kay Derek. Para sa kanya, sobrang nakakahiya para sa kanya na personal na maging bitin ng isang tao. Siyempre, huwag kang mag-alala pare, sisiguraduhin kong papatunayan ko ang sarili ko kay Jackie. Napangiti si Derek. Ang gusali ng Triple Group ay pinalitan ng pangalan sa ilalim ng Oriental Star Group. Sa opisina ni Zoe, iniulat ng kalihim, Ms. Lopez, isang taong nagsasabing siya si Derek Davies ay humihiling na makita ka. Ipasok mo siya.
Tumanggaw si Zoe. Kamakailan, binisita siya ng ilang mga kinatawan ng negosyo ng pamilya ng South City. Hindi pa niya tinatanggihan ang sinuman. Maya-maya pa ay nakarating na si Derek at ang iba sa reception area. Ikaw si MS, Zoe Lopez. Nakangising tanong ni Derek. Kay Derek, walang tao sa South City na hindi niya kayang guluhin. Siya ay palaging prangka at bastos. Oo, maaari ko bang malaman kung para saan ka nandito? Hindi na masyadong gusto ni Zoe ang tono niya. Gusto ng aking amo na sumama ka sa amin sa hapunan ngayong gabi. Nandito lang ako para magpasa ng mensahe. Magpapadala ako ng susando sa iyo mamayang gabi. Malinaw na walang pakialam si Derek kung pumayag o hindi si Zoe. Maghanda, babalik ako para sunduin ka saglit. Pagkatapos nun, tumalikod na siya para umalis. Hold it right there, sabi ni Zoe sa malutong na boses. Ano, sino itong master na sinasabi mo? Tanong ni Zoe. Malalaman mo mamayang gabi. Alinmang paraan, siya ay mas kagalang-galang kaysa sa maaari mong isipin. Makinig ka na lang sa sasabihin niya. Katatapos lang magsalita ni Derek nang tumawag si Zoe, paalisan mo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Paumanhin. I don't accept invitations from strangers, pagtanggi ni Zoe. Tumawa si Derek. Zoe Lopez, ipapaalam ko sa iyo na maaari mong tanggihan ang lahat sa South City, ngunit ito ang isang taong hindi mo dapat tanggihan. Sa katunayan, walang dahilan para gawin mo iyon. Napatay na ni Jackie si Brock Green. Sinong maglalakas loob na tanggihan siya? Kung gayon bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino siya? Halatang galit na si Zoe. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat itago, kaya malalaman mo lamang kapag nakita mo siya. Kung tatanggihan mo siya, magsisisi ka talaga. Alam mo ba kung paano namatay si Brock Green at ang Grandmaster kagabi? Pinatay silang dalawa ng aking amo. Pagmamalaki ni Derek. Hindi iyon dahilan. Paalisin mo siya. Utos ni Zoe. Pinilit ng mga tanod na palabasin si Derek sa Oriental Star Group. Hindi pa ako tapos. Agad na tumili si Derek. Anong gagawin natin ngayon? Ang babaeng iyon ay malinaw na hindi handang gawin ito sa magandang paraan. Tanong ng isa niyang subordinate. Kung hindi siya maglalaro ng maganda, hindi rin kami. Kapag nakaalis na siya sa trabaho, ibabalik namin siya sa pamamagitan ng puwersa. Humalaklak si Derek. Sinabi na sa amin ni Jackie na gusto niya siyang makita kahit anong mangyari. Naiintindihan. Dito na tayo magbabantay, sagot ng kanyang mga nasasakupan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 620. Saktong alas 7 ng gabi ay nakaalis si Zoe sa trabaho. Kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan palabas ng gusali. Dapat siyang mag-overtime, ngunit ang pamilyang Black ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at hiniling na magtrabaho siya sa bahay. Sa hindi kalayuan, naghahanda na sa pag-atake ang dalawa sa mga subordinate ni Derek matapos siyang makitang naglalakad palabas ng gusali. Seal down. Hindi magandang ideya na atakihin siya dito. Maghihintay tayo hanggang sa malapit na siyang makauwi. Sabi ni Derek. Wala silang ideya na ang bawat galaw nila ay nasa ilalim ng kontrol ng iba ngayon. Alam ni Levi ang lahat ng nangyayari. Sa kabila noon, hindi man lang siya nag-alala. Maya-maya pa ay umalis na ang tsuper. Ipinasok ni Silas si Zoe sa kotse. Agad naman silang sinundan ni Derek. Ang Black Family Manor ay nasa isang medyo liblib na lugar, kaya walang masyadong sasakyan papunta sa manor. Biglang natapakan ng driver ang preno. Ang daan sa harap nila ay hinarang ng iilan. Mga sasakyan. Ilang tao ang lumabas sa mga sasakyan. Kumatok si Derek sa bintana na may malawak na ngiti. MS. Lopez, gusto mo ba akong sundan? Gusto ko kung masusundan mo ako ng kusa. Kung hindi, kailangan kong gumamit ng dahas. May mahigit 10 tao sa likod niya. Sa isang utos lang, sisipain na nila ang pinto at kaladkarin siya palayo. Sumimangot lang si Zoe nang matigas ang ulo. Hindi ako tumatanggap ng mga imbitasyon mula sa mga estranghero. Okay, nakikita ko kung paano ito. Sa tingin mo ba ay FR ka na ngayon? Hiniling sa akin ni Jackie na imbitahan ka dahil nirerespeto ka niya. Huwag mong hayaang pumasok yan sa isip mo, *terp ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, pupunta ka ba o hindi? Umungol si Derek.
Hindi. Hindi ako pupunta. Muli siyang tinalikuran ni Zoe. Okay, ikaw ang nagtanong. Tahol na lang sana ng utos si Derek. Bang! Biglang bumukas ang kabilang pinto. Bumabal ng kotse ang isang babaeng may taas na 6 na talampakan, na paliligiran ng malakas na aura. Slam! Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Silas habang sinisipa ang ulo ni Derek. Agad siyang napaatras, nabangga ang isa sa kanilang mga sasakyan. Patayin ang BD-greeter na yan. Umungol si Derek. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sumugod sa kanila, umaatungal. Slam! Sampal! Bang! Wala pang 1 minuto, lahat ay nakahandusay sa sahig at umuungol sa sakit. Ang lahat ng kanyang nasasakupan ay mga bihasang mandirigma, ngunit sa kasamaang palad ay nakilala nila ang isang kawal na kalalabas lamang ng squad. Hindi man lang nila kayang makipagkompetensya sa kanya. Screw off! Kung may manggulo ulit kay MS Lopez, papatayin ko. Malamig na babala ni Silas. Naluluha si Derek. Paano ba naman kasi ang galing makipag-away ng babaeng ito? Sa kabilang bahagi ng bahay, sa restaurant ng pamilya Davies, umupo si Jackie sa isang handa na mesa habang ang mga miyembro ng pamilya ay nagsisiksikan sa kanya. Tamad niyang tanong, 8 PM na. Nandito na ba siya? Nagsimulang magpanik si Leslie. Nasaan si Derek? Kalahati araw na siyang wala. Hindi ba niya kayang gawin kahit ang simpleng bagay lang? Anong ginagawa mo dito? I asked you to bring her over, di ba? Malamig na tanong ni Jackie nang makita si Leslie, na halos nabasa ang sarili matapos tawagin. Pinadala ko ang anak ko para gawin ito. Kinailangan kong manatili at siguraduhin, natutugunan ang lahat ng iyong mga kahilingan, tama ba? Kung sakaling may mangyari, nauutol na sabi ni Leslie. I stood 8 PM, di ba? Late siya ng 3 minuto. Anong meron dyan? Hindi ka ba nakikialam sa kung ano man ang sinabi ko sa iyo? Nagsimulang magtaas ng boses si Jackie, dahilan para mapaluhod si Leslie. Itatanong ko agad kung nasaan sila. Agad na tinawagan ni Leslie. Ikaw na basura, nasaan ka? Nasaan si Zoe Lopez? Sigaw ni Leslie. Hindi maganda ang mga bagay-bagay. Si Zoe ay may napakalakas na babaeng bodyguard na tinalo tayong lahat. Ano? Tinalo niya kayong lahat? Gulat na sabi ni Leslie. Ano ang problema? Malamig na tanong ni Jackie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 621. Tinalikuran ka ni Zoe, Jackie. Hinayaan pa niyang bugbugin sila ng bodyguard niya. Sagot ni Leslie. How dare she? Umungol si Jackie, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagpatay. Walang dapat magkaroon ng lakas ng loob na tanggihan ako. Ang sinumang tumanggi sa akin ay isa ng patay na tao sa aking aklat. Galit na sabi ni Jackie. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Derek kasama ang kanyang mga subordinate. Lahat sila ay may itim na mga mata, nahati ang labi at maraming pasa at sugat. Agad na yumoko si Derek sa harap ni Jackie at sumigaw, kailangan mo kaming tulungan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Kasing itim ng karbon ang mukha ni Jackie. Nagpunta kami para imbitahan si Zoe sa ngalan mo, ngunit hindi siya kapani-pani walang galang. Nang ilabas ko ang pangalan mo, sinumpaan ka pa niya. Gagamit na sana kami ng mga dahas ng bugbugin kaming lahat ng bodyguard niya. Kinuha ni Derek ang kanilang kalayaan sa kanyang pagkukwento. Walang pakialam si Jackie kung gaano kay-toto ang kwento. Mula doon, naunawaan niyang tinanggihan siya ni Zoe at binugbog ang kanyang mga nasasakupan. Ito ay isang malinaw na sampal sa kanyang mukha. Basura kayong lahat, hindi mo man lang madala sa akin ang isang tao. Para saan ba kita itatago? Napaungol si Jackie sa galit. Hindi niya naisip na kailangan niyang personal na lumabas para sa isang bagay na tulad nito. Takot na takot si Leslie. Iniba ni Jackie ang topic. Gayunpaman, walang sino man sa mundo na hindi ko maimbitahan. Tumingin siya kay Leslie. Pumunta ka at sabihin kay Zoe Lopez na kailangan niyang yumukod sa harap ko bago matapos ang gabing ito. Kung hindi, mauuwi silang lahat na parang Brock Green. Naiintindihan. Hindi nagtagal, dumating si Leslie sa Black Family Manor. Sa ngayon, alam ng lahat na si Leslie ay isa sa mga pupi ng misteryosong puwersa na sumakop sa South City. Takot na takot sila nang makita siya. Para saan ka nandito, Mr. Davies? Magalang na tanong ni Bailey.
Ilabas si Zoe Lopez ngayon din. Utos ni Leslie sa malamig na boses. Mabilis na lumabas ng bahay si Zoe at nasa tabi niya si Silas. Zoe, ito na ang iyong huling babala. Hiniling ni Jackie na pumunta ka at lumuhad sa harap niya ngayong gabi, o kung hindi lahat kayo ay magdurusa sa parehong kapalaran bilang Brock Green. Pagkatapos nun, umalis na si Leslie. Sino si Jackie? Sa katunayan, ano ang nangyari kay Brock? Natatarantang tanong ni Zoe. Zoe, ikaw ay nasa malaking problema. Matapos sabihin ni Meredith at ng iba pa kay Zoe kung ano ang nangyayari, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng takot. Hindi niya alam ang kanyang misteryosong nag-imbita ay isang nakakatakot na tao. Ang mga black ay lahat ay hindi kapani-pani walang nag-aalala. Sinadya nilang imbitahan si Silas na maging bodyguard ni Zoe para maiwasan nila itong malagay sa panganib. Hindi nila inaasahan na magdudulot siya ng gulo. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bailey. Mariing sabi ni Zoe, hindi ako pupunta. Hindi ko nga siya kilala eh. Bakit ako pupunta? Tumanggaw si Silas. Tama iyan. Nasa side ako ni MS Lopez. Sa akin dito, walang makakasakit sa kanya, gayon paman. Bailey instantly rebutted, hindi na tungkol sa kung pupunta ka. Kailangan mong pumunta. Masyadong malakas si Jackie. Pinatay niya ang mga taong kasing lakas ni Brock at ng Grandmaster. Kung hindi ka pupunta, magkakaproblema tayong lahat. Tanong ni Russell, kung pupunta siya, hindi ba siya nasa panganib? Hindi, syempre hindi, sinadya siyang imbitahin ni Jackie. Kung talagang gusto niyang saktan siya, hindi sana siya nagpapadala ng tao para imbitahan siya. Aagawin at papatayin lang sana niya, pagmumuni-muni ni Pamela. Nakita nilang lahat ang kahulugan nito. Sinabi ni Meredith, Zoe, dapat kang pumunta. Gawin ito para sa kapakanan ng pamilya. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa iyo. Lola, ako, sa wakas ay nag-aalinlangan si Zoe. Hindi siya pupunta. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 622. Dumating na si Levi. Malamig siyang ngumuya. Kung gusto niyang imbitahan siya, pumunta siya para humingi ng sarili. Nagalit sila sa kanyang komento. Anong sinasabi mo, Levi? Mabuti pang huwag kang marinig ni Jackie. Kung hindi, mamamatay ka sa napakasakit na kamatayan. Ano ka ba talaga nandito? Naghiwalay na kayo ni Zoe. Wala kang karapatang pangunahan siya. Pinandilatan ng mga miyembro ng Black family si Levi, puno ng puot ang kanilang mga tingin. Ngumisi si Levi, wala akong karapatan. Nakalimutan mo na ba na business partners pa rin tayo? Dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ni Zoe, syempre kailangan kong sumuko. Nang makita niya si Levi, mas naging komportable si Zoe. Gayunpaman, pinandilatan ni Meredith si Silas. Di ba sabi ko sa'yo wag mong papalapitin si Levi kay Zoe? Alisin mo siya. While you're at it, you can really prove yourself to us. Gusto lang ni Meredith na gamitin si Silas para turuan ng leksyon si Levi. Gusto niyang lumayo siya sa kanyang apo. Lola, pupunta ako ha. Huwag mong istorbohin si Levi. Sa wakas pumayag na rin si Zoe. Noon lang nakapagpahinga si Meredith. Sige, pumunta mabilis. Silas, sundan mo siya. Kung may mangyari, ipaalam sa akin. Pagkatapos nilang lumabas, tumawag si Levi, hindi ka pupunta. Tumingin si Silas kay Levi habang sinabing, MS Lopez, I might hate his guts, pero tama siya. Hindi ka makakapunta. Okay, makikinig ako sa inyong dalawa, sabi ni Zoe sabay tango. Nag-book silang tatlo ng isang hotel room na matutuluyan magdamag. Bumalik sa pamilya Davies, nagtatrabaho pa rin si Jackie at iba pa. Jackie, sinabi ko na sa kanya na pumunta siya. Kahit na ayaw niyang sumama, pipilitin pa rin siya ng pamilyang itim na sumama. Sa katunayan, tumawag lang sila para sabihin na papunta na siya. Nakangiting ulat ni Leslie. Tumanggaw si Jackie, nasiyahan. Mukhang alam ng pamilyang Black ang kanilang mga gamit. Tumawa si Leslie at ang iba pa. Nakabreak ka talaga sa ginawa mo kagabi. Ngayon, ang buong South City ay natatakot sa iyo. Ganoon ba? Ngayon maghihintay kami. Ipinikit ni Jackie ang kanyang mga mata para ipahinga ito saglit. 10:00 ng gabi, nanatiling sarado ang mga pinto.
Ito ay nanatiling pareho sa 11 p.m. Pagsapit ng hating gabi, bumukas ang mga mata ni Jackie. Nasaan siya? Malamig na tanong niya. Hindi pa siya dumarating, sabi ni Leslie, nakayuko ang kanyang ulo, nobela. Nag-set up siya ng ilang taong nagbabantay sa malapit, ngunit hindi nila nakita si Zoe. Gusto mo bang tanungin ko ang Black family? Maingat na tanong ni Leslie. Na hindi na kailangang. Hindi siya sasama, nakangiting sabi ni Jackie. Si Leslie, Derek at ang iba ay naghihintay na may halong hininga sa paligid niya. Sa kabila ng kanyang pagtawa, talagang galit na galit siya. Dalawang malalaking sampal na ito sa mukha. Hindi niya kayang basta na lang iyon nakahiga. Malinaw na wala siyang pakialam sa akin. Aba, ayaw ko pa ring maniwala na hindi ko siya mapipilit na sumama. Sabi ni Jackie na may nakakatakot na ngiti. Dahan-dahan kitang pipilitin para basin sa maliit mong pinagtatagwan. Patuloy na tumawa ng mahina si Jackie sa sarili. Maliwanag, mayroon na siyang plano. At saka, wala pa ang kanyang amo, kaya maaari siyang maglaan ng oras. Walang nangyari buong gabi. Ang pamilyang itim ay nasa ilalim ng impresyon na si Zoe ay talagang napunta kay Jackie. Kinabukasan, dumating siya sa kanyang opisina at nakita ang isang kahon ng regalo sa kanyang mesa. Kanino galing ito? Tanong ni Zoe. Hindi ko alam, Ms. Lopez. Kanina lang nandito, parang natatarantang sagot ng kanyang sekretarya. Buksan mo at tingnan mo, sabi ni Zoe. Ang sekretarya ay tila medyo kinakabahan, hindi naglakas loob na buksan ito. Gagawin ko. Humakbang si Silas at binuksan ang kahon. Oh, pagkabukas ng kahon, agad na namutla sa takot sina Zoe at Silas. Pumalakpak. Ang sekretarya, na hindi gaanong katapang tulad ng iba, ay bumagsak sa lupa sa isang patay na pagkahilo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 623. Ang dahilan sa likod nito ay simple. Ang kahon ay naglalaman ng 10 daliri na pinutol, at ang mga ito ay umaagos pa rin ng dugo noon. Kung hindi lang malakas ang pag-iisip ni Zoe, nahihimatay na siya noon pa man. Si Silas naman ay nanatiling kalmado. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, saad ni Silas bago niya kinuha ang kahon at dinala ang sekretarya sa infirmary. Ms. Lopez, ito ay malinaw na kanilang ginagawa. Angkin ni Silas na may malungkot na ekspresyon. Akala niya ay simple lang ang trabaho niya bilang security guard, hinding-hindi niya akalain na may makakaharap siyang ganoon kaseryoso sa unang araw niya. Buti na lang iyon para sa kanya, dahil magiging sobrang boring kung hindi. Ms. Lopez, dapat ko bang harapin ang may kasalanan? Tanong ni Silas. Si Silas ay isang mandirigma, kaya siya ay walang takot. Hindi ka makakapunta. Tumunog ang telepono sa opisina ng sandaling iyon, at pinuntahan ito ni Zoe. Dumating ang hindi pamilyar na boses ng isang lalaki, si Ms. Zoe Lopez ba ito? Oo, at sino ka? Tanong ni Zoe. Ms. Masyadong makakalimutin si Lopez. 2 beses akong nagpadala ng imbitasyon kahapon, at nakalimutan mo na ako. Ako si Jackie Lawson. Tandaan mo yan. Ikaw. Ungol ni Zoe habang may nagyayelong ekspresyon sa mukha niya. By the way, Ms. Lopez, natanggap mo na ba ang regalo ko? Gusto mo ba? Tanong ni Jackie bago siya tumawa ng malakas. Tinatakot mo ba ako? Well, too bad, dahil hindi ako natatakot. Cool na sagot ni Zoe. Ms. Napaka-impose ni Lopez. Ikaw ang unang taong nang ahas na tanggihan ang aking kahilingan, at hinahangaan ko iyon. Gayunpaman, bibigyan kita ng regalo araw-araw mula ngayon. Mangyaring abangan ito. Beep, beep, beep. Binaba agad ni Jackie ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Zoe. Namumutla siya noon, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natatakot. Isang regalo araw-araw. Duguan ang mga daliri ko ngayon, ano ang susunod? Isang braso, isang binti, o baka naman ulo ng tao. Nang maisip iyon ni Zoe, naging hindi pantay ang kanyang paghinga, at sa sobrang takot ay nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Tila napasok niya ang sarili sa isang tambak ng problema. Silas, puntahan ko na lang ba siya? Hindi natin ito hahayaang magpatuloy. Sinisimulan na ni Zoe na itaas ang kanyang puting bandila. Nag-aalala siyang makagawa ng mas malaking gulo kung magpapatuloy siya.
Ms. Lopez, may kakilakilabot na nangyari, biglang sabi ng isang empleyado habang kinakabahan siyang sumugod. Anong mali? Tanong ni Zoe. May nakatuklas lang kay Barry mula sa sanitization department sa washroom floor. Lahat ng 10 daliri niya ay pinutol. Ano? Boom! Nablangko ang isip ni Zoe, at pati si Silas ay mukhang apektado. Kaya ang regalo na natanggap ko. Tila napagmasdan na nila ang lahat ng malapit sa akin, at maaari nilang targetin ang sinuman. Si Barry ng sanitization department ang biktima ng araw. Ang aking sekretarya ay maaaring ang susunod na biktima, at ang mga miyembro ng pamilyang Black ay maaaring matarget din. Napalunok si Zoe nang maisip niya ang posibilidad na iyon. Nakaramdam siya ng kakapusan ng hininga. Iyon ay biglang tinawag siya ni Meredith. Zoe, hindi ka ba pumunta sa tirahan ng pamilya Davis kahapon? Nag-aalalang tanong ni Meredith. Hindi po, Lola, matapat na sagot ni Zoe. Gumawa ka ng malaking gulo sa pagkakataong ito, binibini. Isang dakot ng mga kasambahay ng pamilyang Black ang nawawala ngayon, at hindi pa rin namin sila maabot, sabi ni Meredith, na tila nag-aalala. Alam mo ba, humanap ng paraan at linisin mo ang kalat na ginawa mo, o baka tayo pa ang susunod na mawawala. Udyok ni Meredith. Boom! Si Zoe ay nasa bingit ng pagkasira. Unang araw pa lang iyon, at baka ang pamilya niya ang masaktan sa mga susunod na araw. Ano ang gagawin ko? Tahimik na tumulo ang 2 agos ng luha sa pisngi ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 624. Ms. Lopez, I will go deal with them right away, galit na ungol ni Silas. Umiling si Zoe at sumagot, hindi mangyayari iyon. Kumikilos sila mula sa mga anino habang tayo ay bukas na bukas. Natigilan si Silas. Magagawa niyang harapin ang anumang bagay kung ang lahat ng ito ay inilatag sa simpleng paningin, ngunit hindi siya mahusay sa pagharap sa mga pukana at mga nakatagong bitag. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Silas na nakaramdam ng pananakit ng ulo. First day pa lang nila yon. Pinakalma ni Zoe ang kanyang mga empleyado at ipinadala ang mga nasugatan sa ospital, ngunit lalo siyang nag-aalala. Isang hindi nakikitang banta ang bumabalot sa kanyang ulo, at siya ay nasa isang posisyon kung saan wala siyang magagawa kahit na alam niyang nasa panganib siya. Dapat nakinig ako kay Lola kagabi at pumunta sa tirahan ng pamilya Davis, bulong ni Zoe, na nagsisimula ng magsisi sa kanyang desisyon. Hindi niya namalaya na ang pagtanggi sa isang simpleng imbitasyon ay magdudulot ng isang problemang ganoon kalaki. Maging si Silas ay hindi napigil ang napakagatlabi. Hindi ako dapat kumilos ng padalos-dalos at nagdulot ng ganoong gulo. Sa tirahan ng pamilya Davis. Ang Black family ay nasa gulo ngayon, Jackie, at ang mga tao sa Oriental Star Group ay takot na takot din, sabi ni Derek na nakangiti. Ngumisi ng masama si Jackie. Yun ang pinapanto ko. Tinanggihan ni Zoe Lopez ang alok ko, bilang kapalit, gagawin ko siyang mabuhay sa takot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumawa ng malakas si Leslie at sinabing, tinatanggihan si Jackie Lawson. Hindi alam ng babaeng iyon kung ano ang makakabuti sa kanya. Natawa din si Jackie. Sa totoo lang, curious ako sa uri ng babaeng naglalakas loob na sumalungat sa akin. May litrato ako sa kanya, Jackie. Dito, sabi ni Derek habang ipinakita kay Jackie ang ilang litrato ni Zoe. Naningkit ang mga mata ni Jackie nang makita ang mga litrato ni Zoe. Ngumisi siya habang pinagmamasdan niyang mabuti ang larawan, at tila nasasabik siya dito. Nagulat ang reaksyon ni Jackie maging ang 2 fighting expert na nakatayo sa tabi niya. Ang isa sa mga mandirigma ay nakasuot ng itim na maskara habang ang isa naman ay nakasuot ng puting maskara. Si Master ay hindi kailanman naging malabog, ni hindi siya naakit ng sino mang babae. Bakit kakaiba ang kinikilos niya this time? May nakita ba siyang exotic? Napakaganda niya, bulong ni Jackie. Mula pa noong bata si Jackie, sinasabi na sa kanya ng kanyang amo na ang mga babae at pagsusugal ay mga bagay na hindi niya malapitan. Sinabi ng kanyang amo na makakaapekto ang mga ito sa kanyang kinabukasan at nakatakdang maging mahusay si Jackie. Iyon ang dahilan kung bakit naging mahigpit si Jackie sa kanyang pribadong buhay, at kakaunti lang ang nakasama niyang babae.
Makakasama lang niya ang mga tunay na bumihag sa kanya at hindi papansinin ang iba. Halatang banihag ni Zoe si Jackie. Agad niyang binago ang kanyang plano at nagpasya na hindi na siya patuloy na nananakot o takutin si Zoe. Sa halip, gagawin niya itong maging kanya. Isang tingin sa ekspresyon ni Jackie, at alam ni Leslie kung ano ang iniisip ng una. Agad na sinabi ni Leslie, "Huwag kang mag-alala, Jackie. Ihahatid ko ang babaeng iyon sa iyong kama ngayong gabi." Inilipat ni Jackie ang kanyang tingin kay Leslie at umirap, "Nawalan ako ng tiwala sa inyong dalawa, kaya hindi ninyo gagawin ang misyon na ito." Ako, parehong nakayuko sina Leslie at Derek. Ipagkalat ang balita sa underworld. Ang sinumang makapaghatid kay Zoe Lopez sa akin ngayong gabi ay tatanggap ng 10 teritoryo at 2 underground gambling centers, utos ni Jackie. Naiintindihan. Ang buong underworld ng South City ay napukaw nang matanggap ang balitang iyon. 10 teritoryo at 2 underground na sentro ng pagsusugal. Para sa mga taong nasa ilalim ng mundo, ang alok ay sadyang kaakit-akit. Ang sinumang makakuha ng gantimpala ay magiging isang pangunahing manlalaro sa underworld ng South City, at sila ay may karapatan na tumanggap ng proteksyon ni Jackie. Iyon ang uri ng pribilehiyo na tutokso sa iba na patayin maging ang Grandmaster at Brock Green. Ang buong underworld ay nahulog sa kaguluhan. Mahigit sa libu-libong tao ang napaniwala, at lahat ay gustong personal na ibigay si Zoe kay Jackie. Naturally, hindi alam ni Zoe ang katotohanan na ang bawat kriminal sa South City ay nakatingin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 625. Ang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Zoe, sa partikular, ay maraming random na estranghero na nagpapakita. Lahat ng tungkol kay Zoe ay natutunan at ibinahagi sa real time. Mahigit 1,000 lalaki ang nakatutok sa kanya. Hindi maiwasan ni Leslie na humanga sa diskarte ni Jackie. Nakuha ni Jackie ang buong underworld na magtrabaho para sa kanya, kaya't hindi na niya kailangang magpakita pa ng kanyang nasasakupan. Itinago nito ang pagkakakilanlan ni Jackie. Magaling siya, magaling talaga. Nalaman ko rin na virgin pa rin si Zoe, kahit mahigit 6 na taon na siyang kasal. Hindi siya sinipangan ng asawa niya, pagbabahagi ni Derek. Tinapik ni Jackie ang balikat ni Derek bilang pagpapahalaga matapos marinig iyon. Mabuti, magandang balita iyan. I wouldn't have minded kung may asawa na siya, pero mas maganda kung virgin siya. Ang gabing ito ay nakatakdang maging isang magandang gabi. Derek, ihanda mo na ang kwarto, sabi ni Jackie. Agad na sumigaw si Leslie, "Jackie, ipinapangako ko na magkakaroon ka ng magandang oras ngayong gabi." Ha. Nagtawanan lahat ng lalaki. Lumipas ang gabi, at ang buong lungsod ay nahulog sa kadiliman. Napansin ni Zoe at Silas na walang laman ang parking lot nang lumabas sila ng elevator. Tinambangan sila ng ginaw at kinilig sila. Nakabantay si Silas habang pinagmamasdan ang paligid. Naramdaman niya na may mali. "Ms. Lopez, please get in the car before me," mariing bilin ni Silas. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na hindi sila nag-iisa. Masunuri na sumakay si Zoe sa sasakyan at hinimok, "Silas, bilisan mo na at sumakay ka na rin sa kotse. Umalis na tayo sa lalong madaling panahon." "Huli na para dyan," sagot ni Silas. Katatapos lang niyang magsalita nang may mga anino na tumalon sa bawat sulok ng parking lot. Bang! 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 Sabay-sabay na huminto ang ilang sasakyan, at ilang mga lalaki ang bumaba sa bawat sasakyan. Mayroong hindi bababa sa ilang daang lalaki, at pinalibutan nila ang 2 babae. "Ano ang nangyayari?" blurted Zoe, na natakot na walang kabuluhan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon, kaya kinuha niya ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang telepono ay hindi makakatanggap ng anumang mga signal. Isang mabangis na mukhang hooligan ang sumugod sa sandaling iyon. Tumayo si Silas, parang bundok ng malamig na bakal. Sick off. "Si Zoe Lopez lang ang gusto namin, and bystanders can live," barked the leader cruelly. "Kailangan mong dumaan sa akin para makapunta kay Ms. Lopez," panunuya ni Silas, na ang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Atake. Mahigit daan-daang lalaki ang sumugod, at tila napakalaki ng tsunami. Ungol ni Silas at humarap sa kanila.
Si Silas ay isang babaeng mandirigma na nakipaglaban sa larangan ng digmaan, pagkatapos ng lahat, kaya siya ay katawa-tawa na makapangyarihan. Ang kanyang mahusay na diskarte sa labanan ay sumikat sa sandaling siya ay nagsimulang makipaglaban. Napakagaling niya kaya natamba niya ang isang dosenang lalaki sa isang hit. Si Silas ay walang awa, at hindi siya nagpakita ng awa, kaya ang mga eksperto mula sa underworld ay hindi man lang makalapit sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, pinatumba ni Silas ang 50 lalaki. Nang makita iyon, medyo natakot ang iba sa kanya. Mga lalaki, gagantimpalaan tayo ng 10 teritoryo at 2 gambling center kapag nahuli natin si Zoe Lopez. Atake na ngayon. Babae lang siya, at hindi niya kayang makipagsabayan kahit gaano pa siya kalakas. May sumigaw mula sa karamihan at na-inspire ang mga lalaki na itulak pasulong na para bang nadroga sila ng serum na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Si Silas ang naging hadlang sa kanilang pagsisikap na yumaman, at lahat ay gustong sirain siya. Kahit na malakas si Silas, napakaraming laban sa kanya. Sa daan-daang lalaki na sabay-sabay na umaatake, dahan-dahan ngunit tiyak na napaatras siya. Bang! Sa wakas ay may tumama kay Silas. Pinilit ni Silas na tumayo, sa kabila ng mahigit 100 sugat sa kanya. Patayin siya. Ang ilang mga lalaki ay may dalang punyal, at sila ay sumugod. Ang buhay ni Silas ay nasa linya. Gusto ni Zoe na lumabas ng sasakyan at iligtas si Silas, ngunit wala man lang siyang oras para gawin iyon. Ang tanging magagawa niya ay manood. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 626. Boom! Sa napakahalagang sandaling iyon, lumipad ang puwersang makakalaban ng isang nakakabaliw na agresibong buhawi, at napilitang umatras ang mga lalaking papatay na sana kay Silas. Thud! 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 Sunod-sunod na hinanakit na helenghing ang maririnig pagkatapos noon. Mahigit sa 100 lalaki ang nawalan ng kakayahang lumaban sa loob ng ilang nanosecond na iyon. Ang nakita lang ni Zoe at Silas ay isang madilim na anino na nagpapakita sa kanilang harapan. Ang anino ay walang iba kundi si Hades. Ang utos ni Levi para kay Hades ay dapat niyang protektahan si Zoe, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang sarili niyang buhay. Dahil dito, ang kanyang misyon ay sirain ang bawat taong nasa harapan niya. Inatake ni Hades, para siyang leopard na sumusugod sa kanyang biktima. Si Hades ay may reputasyon na pumatay ng mahigit 1,000 tao, at siya ay Diyos ng digmaan ng isang bansa. Kung ikukumpara sa mga sundalo sa hukbo, ang mga underworld hooligans ay walang iba kundi mga sniveling baby. Nang lumaban si Hades, ipinaramdam niya sa iba na kahit papaano ay nahulog sila sa pinakamalupit at pinakamalalim na hukay ng impyerno. Halos 10 minuto lang ay durugan niya ang lahat at mapaungol sa sakit sa sahig. Walang naiwang nakatayo. Parehong natulala sina Zoe at Silas. Masyado siyang makapangyarihan. Na-crush niya lang ang mahigit 100 lalaki sa loob lang ng ilang minuto. Matapos makitungo sa mga lalaki, lumapit si Hades kay Silas at nagsalita ng pira-piraso. Para siyang dayuhan na hirap magsalita ng kanilang wika. Ako dito, walang nanakit kay MS Lopez. Umalis si Hades pagkatapos sabihin ang kanyang piraso na may mabigat na accent at nakakatakot na grammar. Ang mga matandang kasama ni Brock Green at higit sa 100 eksperto ay sumuko kaagad nang makita nila si Hades. Hindi nila namalayan na protektado pala si Zoe ng isang lalaking ganoon kalakas. In short, napaatras ang sinumang nakakakilala kay Hades dahil sa takot. Sa katunayan, sinira ni Hades ang buong underworld ng mag-isa. Iyon mismo ang dahilan kung bakit itinalaga ni Levi ang gawain ng pagpapanatiling ligtas kay Zoe kay Hades. Parehong nagulat sina Zoe at Silas. Si Zoe, lalo na, ay walang imak. May ibang nagpoprotekta sa akin. Isang taong makapangyarihan, hindi kukulangan. Ang kanyang accent, kailangang galing siya sa ibang bansa. Ano? Sigaw ni Jackie na hindi nagtagal ay nakatanggap ng balita. Ang bodyguard ni Zoe Lopez ay dinurog ng mag-isa ang daan-daang lalaki. At lahat ng pumunta ay natalo. Nanlalaki ang mga mata ni Jackie na para bang lalabas na ito sa kanyang mga saksakan. Nagulat ang lahat. Alam nila na ang lalaki ay, sa katunayan, ay nawasak ang underworld ng South City. Agad namang idinagdag ni Derek, masyadong makapangyarihan ang personal bodyguard ni Zoe,
Jackie. Mukhang minaliit ko siya. No wonder naglakas loob siyang tanggihan ang alok ko. May nakataas pala siya, isip ni Jackie. Mukhang hindi masyadong detalyado ang investigasyon ko kay Zoe. Paano kung titingnan ko rin ang bodyguard niya? Tanong ni Leslie. Hindi na iyon kakailanganin. I refuse to believe that there is someone out there that I can't get my hands on, sagot ni Jackie habang umiiling. Pagkatapos nito, idinagdag niya, Hoy, kayong dalawa. Lumingon si Jackie sa dalawang lalaking nakamaskara. Nakikinig kami, Master, sagot ng dalawang lalaki habang tuwid na nakatayo. Puntahan mo si Zoe para sa akin at patayin mo ang sino mang humahadlang sa iyo, malamig na sabi ni Jackie. Nangangako kami na tutuparin namin ang aming misyon, Master. Huminga ng malalim si Leslie at ang iba pa. Pupunta silang dalawa, hindi ba't medyo sobra na? Nasaksihan lang ni Leslie at ng iba pa ang dalawang lalaking nakamaskara na nagtatrabaho ng 2 beses. Kakaiba ang mga lalaki, at gumagalaw sila na parang nagpe-perform ng magic show. Ang isang liwanag na nakasisilaw ay maaaring literal na pumatay ng isang tao, at isang solong pagpindot ay maaaring pulbasan ang kanilang mga biktima. Walang makakapidyo sa kanila. Tumawa ng malakas si Jackie. Sino ang mag-aakalang makakahanap ako ng isang taong makapangyarihan sa South City? Jackie, hindi ba masyadong over the top para pasukin ang dalawang lalaki? Tanong ni Leslie, na naisip na ang pagpapadala sa isa sa kanila ay sapat na. Kaya nga wala kang magawang tama. I want to be 100% sure that this is done right, sigaw ni Jackie habang nanlilisik ang mata. Naiintindihan. Salamat sa pagtuturo sa akin ng leksyon, Jackie, sagot ni Leslie. Samantala, dumating sa mansyon ng pamilyang Black ang dalawang eksperto sa pakikipaglaban na nakasuot ng maskara. Patayin na lang natin ang lahat ng nandoon, mungkahi ng lalaking nakasuot ng puting maskara habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalupitan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 627. Oo naman. Papasok pa lang ang dalawang eksperto, may biglang lumitaw na anino sa harapan nila. Upang maging mas tumpak, 2 anino ang nagpakita. Ang isa sa mga lalaki ay nagtatago sa likod ng isa pang lalaki at naglalaan ng oras upang ipakita ang kanyang sarili. May sigarilyo siya sa pagitan ng kanyang mga labi, at ang kislap sa dulo ng kanyang sigarilyo ay lalong maliwanag sa dilim. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Levi Garrison. Papasok sa teritoryo ko, tayo ba? Mukhang may death wish ka sa akin. Mahinang sabi ni Levi. Lumingon sa isa't isa ang dalawang nakamaskara na eksperto bago sila umatake. Ang may puting maskara ay dalubhasa sa bilis, at kaya niyang pumatay nang walang nakakakita. Ang bilis niya ay hindi kapanipaniwala na nalilinlang niya ang mata. Zip. Ang lalaki ay nagpakita sa harap ni Levi sa isang pagkakataon, at ang matalim na punyal na dala niya ay naglabas ng nakakatakot na aura. Masyadong mabilis ang lalaking nakasuot ng puti. Kung may ibang tao sa paligid, makikita nilang nakatayo pa rin siya sa orihinal niyang posisyon. Ang katotohanan, gayunpaman, ay nakatayo na siya sa harap ni Levi. Swish! Ang punyal ay tila nilalamon ng mamamatay tao na aura. Kumpiyansa ang lalaking nakaputing mask na kaya niyang patayin si Levi, ngunit may ibang lalaki na biglang sumulpat sa harapan niya. Isang malaking anino ang bumungad sa lalaking nakasuot ng puting maskara at lumabo ang kanyang paningin. What the hell? Pabulong na sabi ng lalaking nakaputing maskara nang biglang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi siya makapaniwala na may makakasabay talaga sa kanya. Isang pakiramdam ng panganib ang sumaklaw sa lalaking nakasuot ng puting maskara sa susunod na segundo. Bang! Malakas na sinuntok ang kanyang dibdib, at agad na durog ang kanyang mga organo. Nabasag din ang kanyang mga buto. Lipad siyang lumilipad na parang saranggola na may putol na tali habang lumilipad siya pabalik. Natural, ang umatake ay si Hades. Natigilan ang isa pang eksperto, ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Agad siyang sumugod at binato ng walang awa na suntok si Hades. Ang lalaking nakaitim na nakamaskara ay malakas, at ang kanyang lakas ay hindi pa nakakatugon sa katapat nito. Ang lalaking nakaitim na nakamaskara ay minsan nang dinurog ang isang marble table at ang Beast of Death sa isang dampilang. Magagawa niya iyon dahil pinagkadalubhasaan niya ang sinaunang sining ng Chi,
na isang tradisyonal na pamamaraan ng pakikipaglaban na naisip na gawa-gawa. Maaaring basagin ng sinaunang sining ng Qi ang anumang mahawakan ng kamay, at madudurog ang katawan ng tao kapag tinamaan. Sa kabila nito, hindi kailanman umiwas o umatras si Hades sa pag-ataking iyon. Sa halip, ginamit niya ang parehong pamamaraan at inihagis ang kanyang suntok sa isang katulad na anggulo. Bang! Nagsalubong ang dalawang kamao, at narinig ang malakas na tunog ng kulog. Perk! Napaatras ang lalaking nakamaskara ng itim. Dumura siya ng dugo sa sumunod na segundo. Basag! Natanggal pa ang kalahati ng maskara niya. Pumalakpak si Levi nang makita iyon. Papuri niya, not bad at all. Ginawa ko ang tamang desisyon na pinananatili ka sa paligid ng mga nakaraang taon. Hindi na kailangang pumunta si White Tiger at ang iba pa para lutisin ang isyu. Natutuwa akong maglingkod, tugon ni Hades, na mukhang tunay na natutuwa sa pagtanggap ng papuri. Naglakad pasulong sina Levi at Hades. Pinunit ni Hades ang puting maskara ng isa pang eksperto. Noon nila nakita na ang mga lalaking nakamaskara ay may nakaukit na salitang, alipin, sa kanilang magkabilang mukha. Nang mga sandaling iyon, parehong nanginginig sa takot ang dalawang lalaki. Lumalabas, tama si Brock Green. May isang nilalang sa South City na hindi nila kayang masaktan. Sa tirahan ng pamilya Davies. Matagal na silang wala. Wala namang masamang nangyari sa kanila, di ba? Bulong ni Leslie, na tila kinakabahan at nag-aalala. Puff, hindi pwede yon. Ang dalawang iyon ay mga alipin ng aking amo. Ang isa sa kanila ay nag-aaral ng sinaunang sining ng Qi mula pa noong siya ay bata pa, habang ang isa naman ay sinanay ang kanyang bilis gamit ang isang leopardo. Naabot na nila ang isang level na hindi mo maisip, kaya hindi sila maaaring mabaygo, pagmamayabang ni Jackie habang nagmamayabang. Kaya naman dinala niya ang dalawa sa South City. Kumpiyansa siya na sapat ang kanilang lakas upang harapin ang anumang bagay. Natutuwa akong marinig iyon, sabi ni Leslie, kahit na ang kanyang puso ay tumitibok pa rin sa pagkabalisa. Ang hula ko ay abala sila sa pagpatay sa lahat. Dahil sa estilo nila, malamang na ma-extinct ang pamilyang Black ngayong gabi, sabi ni Jackie habang nakangiti. Nag-aapoy ang kanyang mga mata na may bakas ng pagnanasa, at tila hindi na siya makapaghintay na makilala si Zoe. Napabuntong hininga si Leslie sa narinig. Ganoon ba? Tanong ng boses na biglang umalangaw-ngaw mula sa kabilang pinto. Bang! Bang! Dalawang bangkay ang sabay na inihagis sa kwarto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 628. Natigilan sina Jackie, Leslie, at ang iba pa nang magtama ang tingin nila sa dalawang bangkay. Hindi ba mga alipin ito ng aking amo? Paano sila namatay? Ang mga mata ni Jackie ay kumikinang sa pagtataka at pagkalito, habang ang panga ni Leslie ay nalaglag ng napakalayo na ang isang itlog ay maaaring mapisa sa pagitan ng kanyang mga labi. Parehong eksperto ay nilipol. Paano ito posible? Parehong lalaki ang dumurog sa ilegal na boxing ni Brock Green at nakaluhod ang buong underworld ng South City. Ang kanilang mga lakas ay parang Diyos, at ang kanilang mga diskarte ay parang magic. Paano sila namatay? Hindi, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, hiling ni Jackie na may pagkahibang sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dalawang alipin na iyon ay kasama niya mula pa noong sila ay mga bata, at nakapatay sila ng hindi mabilang na mga eksperto. Hindi pa sila natalo noon, ngunit namatay sila noong araw na iyon. Hindi makapaniwala si Jackie. Anong klaseng halimaw ang kayang pumatay sa kanila? Tapikin, tapikin, tapikin. Sunod-sunod na yabag ang tumunog, at nagpakita sina Levi at Hades. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Jackie. Kami ang naparito para patayin ka, mahinahong sagot ni Levi. Zip, 10 lalaki, napawang mga bodyguard ni Jackie, ang nagmamadaling lumapit para protektahan siya. Mamatay. Inatake ni Hades. Lahat ng 10 lalaki ay nahulog sa sahig sa lalong madaling panahon pagkatapos, at ang iba pang mga lalaki ay lubos na nabigla. Sa sobrang takot ni na Leslie at Derek ay napaluhod sila sa lupa. Napagtanto nila na nasaktan nila ang isang tao na hindi nila dapat istorbohin. Si Jackie, gayunpaman, ay hindi makaangkop sa bagong sitwasyon. Napatitig siya kay Levi at nagtanong, sino ka? Sige,
Hayaan mo akong tulungan kang maunawaan kung bakit kailangan mong mamatay. Si Zoe Lopez ang aking asawa, at ang South City ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kahit anong sabihin ko na pupunta, pumatay ka sa teritoryo ko, at iyon ay isang paanyaya sa kamatayan, sagot ni Levi. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Jackie matapos marinig ang sinabi ni Levi. Naalala ni Jackie ang sinabi ni Brock bago siya mamatay. Nagsalita si Brock tungkol sa isang nilalang sa South City na hindi matatalo at binalaan si Jackie na tumakas ng mabilis hanggat maaari o siya ay mamatay. Mukhang ito ang lalaking binalaan ako ni Brock. At siya ang asawa ni Zoe Lopez. Kalmado na si Jackie noon, at mukha siyang payapa ng ngumiti. Malakas ka talaga. Ang mga walang kwentang subordinate ko ay dapat gumawa ng katangahan sa harap mo. Maaari ko bang malaman ang higit pa tungkol sa iyong pagkakakilanlan? Tanong ni Jackie. Ngumisi si Levi. Mukhang sanay ang lalaking ito sa sarili niyang paraan. Maaari siyang manatiling kalmado sa kabila ng kamatayang nagbabanta sa kanya. Hindi nakakagulat na si Brock at ang iba pa ay walang laban sa kanya. Ngumisi si Hades, hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino siya. Sir, bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan? Wala kaming direktang salungatan, at lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Ako ay humihingi ng paumanhin para dito. Tsaka pinatay na yung mga subordinate ko, paano naman? Tawagin pa natin. Mungkahi ni Jackie, na sinubukang ayusin ang isyo. Nako, tumatawag kahit ganun lang ha. Sino ka sa tingin mo? Ngini siya ni Levi. Nakangiting sagot ni Jackie, you don't know this, but my identity is not something an ordinary guy can handle. Ang pag-aayos sa usaping ito ng mapayapa ay makikinabang din sa iyo. Sayang, hindi ako naniniwala sa mga salita mo. Patayin siya. Dalawang matalim na titig ang sinalubong ng mga mata ni Levi. Naglakad si Hades patungo kay Jackie nang matanggap ang kanyang mga order. Nagpanik si Jackie. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Tumanggaw naman si Leslie at nagpayo rin, kumalma muna tayo saglit mga sir. Talagang hindi lang siya isang regular na lalaki. Magkakaproblema tayong lahat kung sasaktan mo siya. Totoo iyon. The power supporting Jackie is not something who can handle, dagdag ni Derek. Natahimik si Jackie nang marinig iyon. Si Levi, gayunpaman, ay malupit na umungal, patayin mo siya. Nagpatuloy si Hades sa pasulong nang marinig iyon. I am he, sigaw ni Jackie sa abot ng kanyang makakaya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 629. Zip. Tulad ng isang araw na lumipad mula sa isang busog, si Hades ay bumaril pasulong at pinatay si Jackie sa isang pagpindot. Pumalakpak. Bumagsak ang katawan ni Jackie sa sahig. Sa huli, ang kanyang masamang gawa ay nagdulot sa kanya na magbayad ng sukdulang halaga. Nagulat ang pamilya Davies. Pinatay talaga nila si Jackie. Bago pa niya sabihin sa kanila kung sino siya. Alam kong makapangyarihan ka, Ginoo, ngunit sa totoo lang ay isang taong protektado si Jackie. Masyadong nakakatakot ang tunay niyang pagkatao, sabi ni Leslie. Wala akong pakialam kung sino siya, sabi ni Levi habang malamig na nakatingin sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Hades sa pangungutya. Seryoso. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan at proteksyon. Kasama ang lalaking ito. Halos lahat nanginginig sa takot nang marinig ang title ng lalaking ito, kaya katangahan lang isipin na hindi niya kakayanin kung sino man ang dadating. Umalis sina Levi at Hades pagkatapos nun. Iniwan nilang mag-isa ang mga Davy dahil sa pag-aalala ni Levi, ang mga taong iyon ay walang iba kundi mga uod na hindi nararapat sa kanyang atensyon. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Jackie at ng kanyang mga subordinate ay kumalat sa buong underworld sa South City. Nagulat ang lahat sa narinig. Natalo ang lalaking iyon. Nagbunga ang aming investigasyon sa wakas. Ang pumatay ay si Hades, na dating kampan ni Brock. Tunay na makapangyarihan si Hades, ngunit tiyak na kumagat siya ng higit pa kaysa sa maaari niyang ngumunguya sa pagkakataong ito. Tama. Narinig ko na ang pagkakakilanlan ni Jackie ay kinatatakutan sa buong southern region ng Erudia. Naging ligaw ang underworld. Alam ng lahat na malapit nang dumating ang taong nagpoprotekta kay Jackie, at kasisimula pa lang ng digmaan.
Kinabahan lalo ang pamilya Davis dahil alam nila kung sino talaga si Jackie. Naintindihan nila na si Jackie lang ang taliba. Ang natitirang bahagi ng hukbo ay naruroon sa lalong madaling panahon, at iyon ay kung kailan tunay na magbabago ang lahat. Mabilis na naibahagi ang balita ng pagkamatay ni Jackie. Sa isang lugar sa Southampton. Ano? Namatay ang estudyante ko sa South City. Ganyan kabastusan. Ibibigay ko ang bawat isa sa kanilang mga ulo para dito. Samantala, sina Levi at Hades ay nasa harap ng bakuran ng pamilyang Black. Ipaalam sa kanila na naayos na ang usapin, utos ni Levi. Ayaw niyang may makaalam patungkol sa kanyang pagkatao. Sa halip, gusto niyang sabihin kay Zoe ang totoo sa araw ng kanilang kasal. Wala nang saysay na sabihin sa kanya ang lahat ngayon. I'll surprise her kapag may wedding of the century na kami. Naiintindihan, sagot ni Hades. Pumasok siya sa tirahan ng pamilyang Black at pumunta sa kinaroroonan ni Zoe. Nasugatan si Silas kanina, pero minor injuries lang iyon. Kaya naman, maayos na siya pagkatapos ng ilang simpleng paggamot. Nagbabantay siya sa labas ng pinto at nagulat siya nang makita niyang naglalakad si Hades. Hindi ba ito yung lalaking nagligtas sa atin kanina? Ms. Lopez, nandito na ang nagligtas sa atin kanina, agad na pagpapalam ni Silas. Mabilis na lumabas si Zoe nang marinig iyon. Ms. Lopez, I've dealt with the troublemaker, and everything is fine now, ulat ni Hades bago siya tumalikod para umalis. Teka, salamat sa tulong mo. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Tanong ni Zoe habang hinahabol siya. Gayunpaman, umalis na lang si Hades nang hindi man lang lumingon. Silas, bilisan mo siya at alamin kung sino siya, pakiusap ni Zoe. Okay, sagot ni Silas. Na-curious din siya sa totoong pagkatao ni Hades. May kung anong pamilyar kay Hades, at sigurado si Silas na nakilala na niya ito noon, kahit na hindi niya nakita ang mukha nito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 630. Kalaunan ay nakita ni Silas ang isang taong siguradong kilala niya. Levi Garrison. Hindi ba siya ang ex ni Ms. Lopez? Muntik ko na siyang bugbugin 2 days ago. Ha? Sinong mag-aakalang siya ang nag-iingat kay Ms. Lopez? Teka, bakit siya sinusundan ng eksperto? Hindi ba't sinabi ng mga itim na wala siyang silbi? Security guard lang siya ng Morris Group, di ba? Kaya paano niya nakuha ang lahat ng iyon? Wait lang, kilala rin niya si Ezra, mula sa Western Warzone, hindi naman siguro nagkataon na nagkita sila. Hindi mabilang na mga tanong ang umiikot sa isip ni Silas nang marinig niyang tinanong ni Hades si Levi, Diyos ng digmaan, kaladkarin ko ba siya palabas? Ngumisi si Levi at sumigaw, lumabas ka. Matagal ka nang nakayuko at nagtago. Nang marinig iyon, nagulat si Silas. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan upang manatiling nakatago. Siya ay nasa tuktok ng kanyang pangkat sa larangang iyon. Darn it, nahuli nila ako. Walang choice si Silas kundi ipakita ang sarili. Nagtataka niyang tanong, gaano mo nakatagal alam? Alam kong sinusundan mo ako noong umalis ka sa bahay, sagot ni Hades habang masama ang tingin kay Silas. Sa wakas ay nakita na ni Silas ang mukha ni Hades, at napabuntong hininga siya, why you are Hades from El Nation? Kay ikaw. Naalala ni Silas kung paano, ilang taon na ang nakalipas, pinangunahan ni Ezra ang hukbo mula sa Western Warzone upang labanan ang hukbo mula sa El Nation. Napakalakas ni Hades kaya natalo niya ang mga mandirigmang kanluranin ng mahigit 100 beses. Sa huli, ang Diyos ng digmaan ay kailangang humakbang at personal na pamunuan ang hukbo upang talunin ang hukbo ng El Nation. Ang hukbo ng El Nation ay dinurog. Gayunpaman, nag-iwan na ng pangmatagalang impresyon si Hades sa mga mandirigmang kanluranin, at iyon ang dahilan kung bakit nakilala ni Silas si Hades. Siya ay halos na trauma. Lumingon ang kanyang ekspresyon, at tinitigan niya si Levi na may pagtataka na nagniningning sa kanyang mga mata. Sino siya? Paano niya nakuhang protektahan ni Hades si Ms. Lopez? Siya ba ay isang taong mahalaga? O baka naman mayaman? Napangiti si Levi nang makita ang reaksyon nito. Kilala mo talaga siya. Well, understandable naman. Total, nakalaban mo si Hades noong naglilingkod ka sa ilalim ng punk na iyon, Ezra, komento ni Levi. Boom!
Ang mga salita ni Levi ay nagpagulo sa isip ni Silas. Paano nalaman ni Levi Garrison ang lahat ng iyon? Sino siya? Sino ka? Tanong ni Silas. Huminga si Levi sa kanyang sigarilyo at ngumisi bago nagturo, sabihin mo sa kanya. Lumingon si Hades kay Silas at sumagot, ang lalaking nakatayo sa harap mo ay ang bangungot ng bawat sundalo sa bawat ibang bansa. Siya ang sandata ng malawakang pagkawasak at ang dyablo ng larangan ng digmaan, at ang kanyang titulo ay ang Diyos ng digmaan ng Erudia. Boom! Biglang bumigay ang mga binti ni Silas nang marinig ang sagot at bumagsak siya sa lupa. Ang Diyos ng digmaan. Banal na creepy. Ito ang maalamat na Diyos ng digmaan. Hindi katakataka na alam niya ang lahat tungkol sa labanan sa Western War Zone at kinuha si Hades bilang kanyang personal na bantay, tinawag pa niyang isang punk ang pinuno ng Western Border, si Ezra. Kinilabutan si Silas nang malaman niya ang lahat. Alam niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi ako makapaniwala na inatake ko talaga ang God of War. Napatayo si Silas bago siya yumoko kay Levi. Ako, si Silas, isang dating mandirigma ng Western War Zone, ay ikinararangal na makilala ka, God of War. Kung tungkol sa mga sundalo ng Erudia, ang pakikipagkita sa Diyos ng digmaan ay isang malaking pribilehiyo. Ipinagmamalaki ni Silas ang kanyang sarili. Hindi niya napagtanto na ang kanyang trabaho ay pagprotekta sa asawa ng Diyos ng digmaan. Magalang ding bati ni Levi. Parusahan mo ako sa mga pagkakamali ko, Chief. Sabi ni Silas. Parusahan ka. Bakit? Tanong ni Levi habang nakakunot ang noo. Medyo nahiya si Silas habang pinaalalahanan siya, nabastos ako sa iyo noong isang araw at muntik na kitang atakihin. Pakiusap parusahan mo ako para dito. Biglang humagalpak ng tawa si Levi, at na-curious si Silas.